So, so, hindi. Ngayon pag-uusapan natin yung, ay naku, hindi ako kailangan Ngayon, ngayon pag-uusapan natin ng paksang kontraktualisasyon na may focus sa mga project at o mga seasonal na mga regular employees. So, para magkaroon tayo ng mga paunang ideya, no? Ang kontraktualisasyon sa mga project at o seasonal na mga regular employees ay ito yung mga manggagawa na halimbawa ako yung boss nyo, ako yung nagmamayari ng kumpanya. Pero kayo, mga project or seasonal na mga manggagawa kayo. So, regular na employee ko kayo, bawal kayo mag-apply sa ibang kumpanya. Pero, hindi ko kayo papapasukin araw-araw kasi gusto ko sa ganitong project lang kayo papasok or sa ganitong season lang kayo papasok. Yun yung isa sa mga kinakaharap ng mga manggagawa dito sa Pinas ngayon. Hindi lang siya sa Pinas, pero sa buong mundo. Pero syempre, nakapokus tayo sa Pinas. And, ayun, dun iikot yung magiging pag-uusap natin ngayon. So, inaasahan ko yung mga ideya nyo or kung ano yung mga naiisip nyo ngayon para makapagbigay tayo ng solusyon sa ganitong issue. Ang unang tanong na pumapasok sa isip natin kapag sinasabing contractualisasyon ay ano ba yung mga naiisip nyo kapag naririnig nyo yung salitang contractualisasyon? Kasi, medyo malalim siya. So, kayo ba, bilang mga mamamayan ng Pilipinas, anong naiisip nyo kapag naririnig nyo yung salitang contractualisasyon? Sa totoo lang, bago mo ibigay yung definition ng contractualisasyon, medyo wala talaga akong idea kung ano yon. Pero since na-explain mo nga, pagkakaroon siya ng kontrata sa isang kumpanya, pero ang kumpanyang to, papapasukin ka lang ng, kumbaga, hindi all the time, paminsan-minsan, tapos yun lang din yung bayad mo. Tapos hindi ka pa pwede mag-apply sa ibang trabaho. So, napupunta sa alangan yung mga mamamayanan Pilipino na under ng contractualisasyon. So, parang sinasabi mo ay kapag sinabing may kontrata, contractualisasyon, limitado lang yung nagiging presensya ng mga manggagawa. Pero hindi sila pwedeng magtrabaho sa iba kung wala silang ginagawa para sa kumpanya ko. Pero ko pa rin sila, mga regular ko pa rin sila ng mga manggagawa. Ayun. Ikaw ba, Chang? For me, para sa mga empleyado naman, yung contractualisasyon, parang pagbibigay na din sa kanila ng oportunidad para makapagtrabaho. And sa paraan na to, somehow, paraan na rin para makakuha ng, maka-earn ng sapat na pera para sa pangangailangan nila. Ayun, tulad na rin ng sinabi ni Kami, yung dagdag lang sa kanya, pag naririnig ko yung salitang contractualisasyon, yun nga yung paraan na binibigyan ng pagkakataon yung mga tao na makapagtrabaho. Pero, at the same time, nalilimitahan sila sa dapat na makukuha nila. Yun rin yung mga pag-iral ng mga agency na kumukuha lang ng mga empleyado para sa iral ng manpower nila. Ganon. Dagdag ko na lang din sa mga sinabi nila. For me, yung contractualisasyon is, yun nga, minsana na pagtatrabaho. It means, parang,
walang kasiguraduhan sa kikitain nila na pera. Kasi nga, minsanan lang. And hindi rin sure sa mga benefits na makukuha nila. Kasi nga, minsanan lang din sila nagtatrabaho. And kahit mahalaga yung papel nila sa company, hindi pa rin sure if parang swak yung makukuha nila galing dun sa boss nila kasi nga hindi araw-araw yung ginagawa nila for the company. Andy? Ako po, kapag naisip ko po yung salitang contractualization, syempre una po yun, parang maluwag po yun, very flexible po siya. Depende rin po sa kung anong inaasahan ng mga boss nyo. Very po siya, hindi po siya magandang panghanap buhay. Wala ka talagang hindi siya very consistent for the future. Ano po yun? Parang lang siya, parang pag sinabi para sa iyo yung contractualization, lang siya parang hindi siya temporary solution lang siya. Temporary lang siya. Like if need mo talaga ng pera. Yan. So, sa naiisip ko, kapag naiisip ko yung mga sagot nyo, sa tingin ko yung contractualization kapag naiisip nyo ay siya, parang now or never. Parang kung bibigyan kayo ng trabaho, aayaw ka or kukunin mo na to, ganun. Parang ganun yung contractualization. Pero alam niyo ba, na yung contractualization ay konektado siya sa salitang endo. Yung end of contract. Yun yung isa sa mga pangit na mga nararanasan ng mga manggagawa sa atin ngayon. Kasi sa sobrang hina ng karapatan or halos walang karapatan yung mga manggagawa sa atin bukod sa mga benepisyo nila, kayang-kaya silang tanggalin ng mga employer nila kung kailan nila gustuhin. Ayun yung pinaparating sa atin ng contractualization. Na, makapagbigay siya sa atin ng mga temporary solution para magkaroon tayo ng agarang tulong pinansyal para sa mga pangailangan natin. Pero, talaga siya, kung iisipin natin siya, kung titimbangin natin yung benepisyo tsaka sa mga pangit na makuha mo sa contractualization, magbabagsak siya sa pangit talaga. Yun. Ayan. Ang susunod nating tanong ay, ano sa tingin naman ninyo kung ano yung mga umiiral na dahilan sa tingin nyo kung bakit may contractualization? Kasi ako, kapag sinabing anong dahilan ng contractualization, para sa akin, parang power tripping siya ng mga nasa taas. Kasi kung mahirap ka, ano pang magagawa mo sa mga mayamang tao? Hindi mo sila kayang tapakan, sila pa mismo yung tatapak sa'yo. So, para sa akin yung contractualization, bunga siya ng mga pangit na karanasan ng mga manggagawa natin. Parang binigyan na lang natin siya ng tawag. Ayun. So, para sa akin talaga, ang hindi tamang paggamit ng kapangyarihan ng mga nasa taas. Kayo ba? Nag-agree ako sa sinabi mo, no, Julene. Napupunta sa sobrang vulnerable na sitwasyon yung mga manggagawa pag mayroong contractualization. At from, I guess, yung perspective din ng kumpanya, kumbaga, pag may kontrata, ganun, hawak nila. So, madali nilang, mabilis na lang nila makuha kasi hawak nila yung, ang pangit pakinggan pero hawak nila yung taong yun. Ganun. So, at the end of the day, ang kawawa, yung manggagawa. Kasi, sakal ka na nga, wala pang kasiguraduhan kung may trabaho ka, kung may sisweldohin ka. Yan.
Agree po ako sa sinabi ni Kami kasi like yun nga, sinabi niya po, parang hawak niya yung mga tao. Like for example, kapag may mga seasonal events, like kung kailan talaga kailangan maraming tao, parang lang sila, parang very convenient lang sila na tawagin na lang para, yun, trabaho ka dito, bayaran na lang kita. Ganun. Sino pa? Nabasa ko rin kasi na kadalasang ginagawa yung contractualization kasi yung mga kumpanya, nagiging kampante sila na hindi nila obligasyon na bigyan ng mga benepisyo yung magiging employees nila. Like, hindi nila kailangan bigyan ng sick leave and anything. Tas yun rin, siguro yung sa pagditipid ng sahod. Kasi kapag contractualization talaga, may, alam mo yun, expect mo na mababa yung sahod. And yun rin yung yun nga, sinabi ni Cham kanina na wala na rin talaga magagawa yung mga tao since yun lang yung kayang ma-offer na makukuha sa kanila. I agree kay Gab. Add ko na lang din. Yun nga, ginagawa mostly ng mga bosses yung contractualization kasi nga para makatipid sa gastos sa mga employees and makatipid sa mga benefits na ibibigay sa kanila. And para hindi nila obligasyon yung mga employees sila araw-araw. Kasi 'di ba kapag employee ka sa isang kumpanya, may binibigay na benefits talaga yung isang company sa'yo. So para hindi nila yun gawin is seasonal nilang tatawagin kapag parang seasonal lang nilang tatawagin ka if kunyari may kailangan na gawin for this event, dun ka lang nila tatawagin. So yun nga, since yung mga boss nga or yung mga head ng company, yung may power, I think sa ganon, tanggap na lang sila ng tanggap ng mga employees through a contract para yun nga sa yung dahil lang sa maibibigay na benefits ng mga employees para dun sa company. So syempre tanggap na lang din ng tanggap yung mga heads para sa paglago ng company na yun. Pero sa tingin ba natin kaya ina-accept lang din ng mga employees yun dahil enough na ba sa kanila yung may o-offer ng company para sa kanila? Ayan, kung pagsasama-samahin natin yung mga impormasyon ng mga sinabi ninyo, masasabi natin na yung dahilan talaga ng mga kumpanya kung bakit pinapairal nila yung ganong sistema ay dahil ayaw nila na marami silang hinahawakan. So parang ako nagpapasahod sa iyo. So gagawin ko kung anong gusto ko. Parang gano'n na lang. Hindi kita kailangan, umalis ka. Kailangan kita, dito ka muna sa akin. So parang gano'n. Para lang makapag cost cutting sila. Kasi mahirap nga rin naman na wala naman silang ginagawa pero pinapasahod mo sila. Diba? Pero pangit kasi sa mga tulad sa mga kumpanyang nakatanggap ng charity para sa mga worker nila. Kapag sinama natin yung mga seasonal workers at wala sila sa kumpanya pero ang status nila ay employed sila pero wala silang ginagawa. Pangit yung kasi doon pumapasok yung yung iba pang pangit na nangyayari sa isang kumpanya. Tulad niyan, yung mga ghost employees na sinasabi. 'Di ba? Kung ikaw seasonal worker ka, papayag ka ba nun? Kunwari, may isang tao or may isang organisasyon na ito magbibigay para sa lahat ng mga worker niyo. Pero wala ka dun kasi hindi ka kailangan eh. So hindi ka makakatanggap ng benepisyo na yun, 'di ba? Kasi hindi ka pinapatawag ng yung employer mo. Unlike sa mga regular employee na palagi silang nasa kumpanya, palagi silang nasa office, palagi silang nasa mga sites ng pagtatrabahuhan nila. Sila nakaranas, natatanggap nila yung mga benepisyo na pinapamigay ng mga external na mga organisasyon na gustong tumulong sa kumpanya nila. Kaya
kahit sabihin natin na cost cutting yung rason ng mga kumpanya kung ba't sila nagko-contractualisasyon or pinapailan nila yung ganong sistema. Kung tutuusin, pangit pa rin talaga siya. Kasi, siya parang sobrang hindi makatarungan para sa mga empleyado. Kasi, yun nga, kapag employed ka, hindi ka pwede mag-apply sa ibang kumpanya. Kasi ang unang tatanungin sa'yo pag nag-apply ka, takitang employed ka, paano mo pagsasabayin yung oras mo dun at oras mo para sa kumpanya ko? Ganun yun eh. Diba? So, ayan. Ano naman kaya sa tingin nyo yung magiging epekto niya kung patuloy na iiral yung sistema ng pangungontrata sa mga manggagawa sa bansa natin? Una, syempre yung financial, walang kasiguraduhan, walang job security ang mga Pilipino dahil nga sa contractualisasyon. At kasama nun, andun yung pag-aalangan. I think maapektuhan rin ang tao, no? Mentally. Isipin mo na lang yung stress na parang nangangapa ka na lang palagi. Also with that, maganda kasing may physical activity ang mga tao. In general, magandang kumikilos tayo. So kung wala ka ibang pwede maging trabaho, besides sa kumpanya or bukod sa trabahong nakakontrata sa isang kumpanyang to, naapektuhan lahat. Andun yung mental, andun yung psychological effects nito. At nakakalungkot lang na wala ka nang pera, parang magkakasakit ka pa dahil sa mga dagdag na stress nito. Saan ka kukuha ng pera? Under control, di ba? So, talagang ginigipit ng mga korporasyon ang mga Pilipino, ang mga manggagawa, as in ine-exploit. Kaya, dapat merong puro-protekta sa kanila. Sa atin, dahil at one point or another, sana hindi, baka mapunta rin tayo sa ganong sitwasyon. Pagtanda natin, pag talagang nagtatrabaho na tayo. Dapat merong batas na mahigpit na kayang suportahan at protektahan ang mga Pilipino mula or against sa mga malalaking korporasyon na to na kayang gawin lahat kasi dami ng pera di ba? Para sa akin naman sa tingin ko yung magiging epekto niya kung patuloy na iiral niya. Siyempre, masasana yung mga nasa taas na gagawin lang nila yung gusto nila. And magkakos yun magkakos yun ng hidwaan mula sa mga mahihirap, sa mga manggagawa. Tapos, kalaban nila yung mga mayayaman. Kasi, siyempre, yun nga, tulad ng sinabi mo, darating tayo sa punto na magtatrabaho na rin tayo. At yung mga nagtatrabaho ngayon na nakakaranas ng ganitong pang-aalipusta sa kanila, darating din yung punto na aayaw na sila sa ganitong sistema. So kapag patuloy na umiiral yung ganitong sistema sa bansa natin, magsasawa yung mga manggagawa na nakaranas ng ganitong maling pagtrato sa kanila. At ayun, hindi malabo magkaroon ng revolusyon sa atin kung magpatuloy ito. Kasi sa patuloy na pagtaas ng mga presyo ng mga binabayaran natin dito at hindi masabayan nung pasahod ng mga korporasyon or mga employers sa mga manggagawa, sino pang gusto magtrabaho sa kanila, di ba? So, parang ganun. Pag nagtuloy-tuloy ito, umiral yung ganitong sistema, mas lalo pang lalawak yung hidwaan or yung division mula sa mahihirap pati sa mga mayayaman. Yun rin, based sa sinabi mo, naisip ko rin na, syempre, yun nga, darating tayo sa punto na mawawalan na ng gana yung mga trabahador na gawin yung kung anong dapat nilang gawin. Tapos tataas yung chance na maisipan nilang mag-migrate na lang sa ibang bansa. Kasi, nangyayari na ngayon. Kasi mas iisipin nila na, mas makakakuha ako ng tamang doon, pagtatrato doon kaysa dito.
Ikaw ba, Jess? Dagdag ko na lang din. Yun nga, kung magpapatuloy yung contractualisasyon is, yun nga, maraming manggagawang Pilipino yung mahihirapan kasi nga, hindi sapat yung sweldo na nakukuha nila. Kasi nga, nagkakasweldo lang sila kapag kinukuha sila ng company na yon. And hindi rin sila nakakatanggap ng mga benefits na dapat nakukuha talaga nila dun sa company. Tapos, mahirap na yun, lalo na kapag, kunyari, ikaw yung breadwinner ng family mo, tapos pamilyado kang tao. Parang wala kang sapat na mabibigay dun sa family mo. Since nga, di ba, sa constructualisasyon, parang hindi ka nila lagi need, so parang seasonal ka lang nilang need. Siyempre, sabi nga ni Jessa, yun din, dahil seasonal ka lang need, hindi mo rin expected kung gaano kataas o kababa yung makukuha mong benefits sa kanila. Nakaka-apekto rin sa, siyempre, sa pag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas. Kaya mas, yun nga, sabi ni Gab, mas pinipili ng mga tao na mas mag-migrate na lang dahil mas alam nilang mas maganda yung trato at makukuha nilang benefits sa ibang bansa. Dagdag ko na lang rin yung ang pagiging in my opinion, feeling ko mag-agree kayo dito lahat. Yung pagiging matako ng mga kumpanya sa pagbayad ng mga empleyado. Yun nga, yung sinabi nyo kanina, magmamigrate sila ng ibang bansa. Papangit yung kalabasan nito para sa mga pamayanan, yung mga walang kaya na umalis ng bansa. Sila lang yung mahihirapan dito. Yun. Parang sa naiisip ko, pare-parehas tayo ng mga nakikitang epekto sa kinabukasan kung patuloy na patuloy na iiral tong ganitong sistema. So ngayon, dahil nakita na natin yung mga epekto, nagkaroon tayo ng mga vision ng mga, sa tingin natin, anong pwedeng negatibong mangyari kapag nagpatuloy ito. Bilang mga mamamayan ng bansa, bilang mga Pilipino at bilang mga estudyante na darating nga tayo sa punto, di ba, na magtatrabaho rin tayo. Ano sa tingin niyo yung dapat gawin ng gobyerno? Pati na rin ng mga taong may muwang para mabigyang aksyon yung sistema ng pangongontrata. Kasi ako, para sa akin, yung dapat gawin ng pamahalaan, dapat umalis sila sa pwesto nila. Balikan sila, wala silang ginagawa. Oo, kasi wala nangyayari kung patuloy na pare-parehas lang ng mga mukha yung nakikita natin. Ang nakakalungkot, sila pa mismo yung Dahilan, yeah. sa mga weaknesses ng mga mamayan. Nakalungkot niya kasi may sistema tayong ganito, pero parang sila pa rin yung mga nasa likod kung bakit nangyayari yung mga ganitong bagay. Diba? Kayo ba? Yun din, siguro sa tingin ko, kahit hindi na kailangang magdagdag ng batas siguro kailangan lang patibayin pa kasi maraming butas yung ilan sa mga batas na meron tayo ngayon. Kaya nakakalusot pa rin yung ganitong klaseng pagtatrato na hindi pantay-pantay nakukuha ng lahat ng mga tao. Yun lang, kailangan lang ng mas seguridad pa sa magiging batas na bibigay. Wala na lang. Yun nga, base sa sinabi ni Jolene na paalis din sa pwesto yung mga namumuno. Ayun din, kasi parang for me, parang hindi naman talaga, parang from the start, mga namumuno sa atin mayayaman So parang hindi nila, magets yung struggle ng mga Pilipino, lalo na ngayon. Parang mas nagiging worse na siya. So parang hindi nila naintindihan yung struggle at parang mas ina-abuse lang nila yung power nila sa ikabubuti nila.
dagdag ko lang rin, tulad ng sabi nga ni Julene kanina, ay ni Jessa, sabi na dahil nga dito, umaalis yung mga skilled na tao sa bansa natin na imbes na yung mga lisensyadong, mga nurse, doktor, engineer, imbes na dito sa Pilipinas, na-utilize ng bansa natin yung talentong meron yung mga Pilipino, napupunta sa ibang bansa. Dahil ang pangit talaga ng benefits dito. Halos wala. Meron parang sobrang mema lang. Meron lang. Para lang may masabing meron. Hindi siya well thought out and hindi siya deserve sa totoo lang ng kahit sinong Pilipino. Yun nga, kaya nga imbis na tayo yung umaangat. Parang dahil sa sinasayang nga ating yung bansa mismo yung talento natin. Parang dahil sa iba napupunta yung talento ng dun nga sa paglilipat bansa. Parang sila yung mas umaangat imbis na tayo. Kaya mas nahihirapan tayo, di ba? So, nakikita ko nga na maraming mga ideya, maraming mga kaisipan na lumabas sa atin at sa paksang pinag-usapan natin ngayon. Marami nagsabi na dahilan ng kontraktualisasyon ay dahil sa kagustuhan na ng mga kumpanya. Marami rin nagsabi na kung patuloy na iiral to, maraming aalis na manggagawa. Marami rin nagsabi na dapat mas lalo pang patibayin yung mga batas na meron tayo para maprotektahan yung mga manggagawa natin. At wala namang mali sa mga sinabi ninyo. Kasi lahat yun tama. Kasi sa tingin ko masyadong inaabuso yung yung mga manggagawa, lakas manggagawa ng bansa natin. Kasi biruin nyo, pagtatrabahuhin sila ng 8 oras, minsan may mga overtime pa na hindi binabayaran. Tapos magkano yung pasahod sa kanila? Minimum wage. 'Di ba? 600. Dito pa lang sa NCR, 600 pesos lang yung sinasahod. Tapos kapag pumunta ka pa ng probinsya, mas mababa pa yung sinasahod nila. So, yung development na dapat nadidistribute sa buong bansa, naiiwan lang siya dito sa Maynila. Kasi lahat nakapokus sa dito kasi nandito yung kalakalan, nandito yung international airport, nandito yung mga building, nandito yung mga magagandang eskwelahan, nandito yung mga oportunidad, di ba? So, lahat, yung mga local investors, pati na rin yung mga foreign investors, dito lang sila nagtitake ng risk sa Manila. Kasi, wala yung mga skilled nandito Kasi nga walang development sa mga probinsya. At dahil nun, nagiging root siya ng iba pang mga pangit na nangyayari sa bansa natin ngayon. Tulad niyan, yung traffic. Sobrang lala ng traffic sa Metro Manila. At overpopulation. Dahil may trabaho ang isa, sige, mag-aanak tayo, ganyan. Ganun yung nangyayari sa atin di ba? Aminin man natin o hindi. Kasi hindi naman natin talaga mapipigilan yung arouse kapag naramdaman natin siya. Pero yun dahil wala tayong kaalaman, dahil yung development nandito lang sa Manila, yung mga tao galing sa probinsya na nagtatrabaho dito, hindi na nila naiisip yung mga ganong bagay. Kasi dahil dito, sa mga pangit na sistema ng mga nararanasan ng mga manggagawa, pinapatulan na nila yung mga pangongontrata. Kasi, yun tulad ng sinabi nyo kanina, para lang may makain tayo. Ganun na yung nasa mindset ng mga Pilipino ngayon. Hindi yung, paano kaya tayo paano kaya natin mapapaunlad yung bansa natin? Wala, sobrang layo na ng isip natin sa ganong tanong. Kasi, palaging iniisip na lang natin na, paulit-ulit na lang palagi na, ano ba yung pwede natin kainin ngayong umaga? Ano kayong kakainin natin ngayon? Ano oras kayo tayo uwi? 'Di ba? Parang wala na makatapusan to kasi nakakapagod 'Di ba? Ngayon na naisip natin palagi May kuryente kaya sa bahay? Baka nag-brown out. Siguro wala na naman tubig kasi may inaayos na naman. Siguro traffic kasi ganitong oras na.
Di ba ganun yung mga naiisip natin? Imbes na dapat nakafocus tayo sa paano kaya natin mapapaunlad yung yung bansa natin? Paano kaya natin mapaparating sa iba, sa mga, sa ibang minoridad na tanggap natin sila? Paano kaya natin mapapairal yung pagiging natin? Pagiging bansa natin na may iba't ibang lahi, may iba't ibang pinagmulan. Paano kaya natin, alam mo yun, paano kaya natin siya mapapagana ng maayos? Diba? Wala tayong naiisip na ganun. Sa sobrang pangit ang sistema natin. Pati yung pag-iisip natin na apekto. Diba? So, ayun. On the brighter side, syempre, bilang mga kabataan, naiisip natin yung ganito. Yun yan, sabi nga na Rizal, tayo nga yung pag-asa ng bayan. So, kahit anong mangyari, magkakaroon tayo ng parte sa kinabukasan natin, sa future, na may isip natin na dapat tapusin na natin yung ganitong sistema. Kasi ayaw nating maranasan eh. Hindi naman natin pwedeng pag-usapan lang. Dapat may gawin tayong action para matapos ito. So, ayun. Ano kaya sa tingin nyo yung magiging resulta naman sa hinaharap kung magagawa natin ito ng tama at epektibong solusyon? Like, kunwari, sabihin natin na ayan, mabuting leader na, maayos na ng mga leader yung nakaupo. Ano kaya sa tingin nyo yung magiging resulta kung magawa nila ng paraan or masolusyonan nila yung mga ganito? Kasi ako sa tingin ko kapag nagawa to ng epektibong solusyon, mababawasan yung populasyon ng mga nangingibang bansa para na makapagtrabaho. Kasi may maayos sa trabaho na dito eh. Ang taas-taas ng sahod dito. Bakit lalayuan ko pa yung pamilya ko, di ba? Siguro, isa rin sa naiisip ko na resulta kung magagawa to ng solusyon ay hindi na magiging mahirap na paunladin yung ibang lugar sa bansa natin. Kasi babalik na yung mga yung mga nag-migrate sa Manila. Kasi yung opportunity na maabot na sa kanila. Alam mo yung ganun? Kasi iba yung pakiramdam kapag nakita ka na. Kapag narinig na yung mga hinaing mo. Lalo na kapag nagawa ng solusyon yung mga hinaing mo. Tapos tama. Iba yung pakiramdam niya. Parang sa tingin ko kapag nangyari yun, mas mamamotivate pa yung mga manggagawa natin na magtrabaho para sa bansa. Hindi lang para sa sarili nila. At, ayun, kapag nangyari yun, mawawala sa utak natin yung anong kakainin natin ngayong araw. Makakain kaya tayo bukas. Diba? Traffic kaya bukas. Diba? Sa tingin ko mawawala yung ganun kapag nasolusyon na natin yung contractual session. Kasi, ang daming bagay na pwedeng pagtuunan ng atensyon ng gobyerno na makakatulong para maparami yung populasyon ng mga nagtatrabaho sa atin. Kasi kung gaano karami yung nagtatrabaho sa atin, ganoon din kadami yung mga walang trabaho. And yun yung masaklap na katotohanan na kinakaharap ng bansa natin ngayon. Kaya kahit anong pag-unlad yung parang inaasam natin, magsisimula pa rin siya kung sino yung namumuno sa atin. Kasi, as the saying goes, follow the leader. So, kung pangit yung leader mo, kung bobo yung namumuno sa'yo, diba, walang mangyayari sa atin. Iikot lang tayo sa parehas sa sitwasyon na meron tayo ngayon. And dapat, magbago na siya. Dapat tigilan na natin. Dapat hindi natin pahintulutan na mangyari mga ganitong bagay. Kasi, gusto natin, paglaki natin, hayahay na lang tayo eh. O, aminin niyo man na hindi. Lahat naman tayo gusto pag nag-retire tayo. Gusto ko magbakasyon sa ibang bansa. Ganun eh. Ganun yung naisip natin eh. So, dapat, ngayon, mabago na yung ganitong sistema. Kasi, lahat ng pagbabago sa bansa, mangyayari yan kung meron tayong mga manggagawa. Kaya nga may, diba? Kaya nga, napakahalaga ng sektor ng mga manggagawa kasi hindi tayo magka-function ng tama kung wala sila. Diba? Kung walang mga
mga nagtatanim. Kung wala tayong farmers, anong kakainin natin? Adi gutom tayo lahat kasi ayaw natin magtanim. Di ba? Kung walang mga teacher, walang mga professor, adi wala tayong ngayon dito. Wala tayong nagtunan. Oo. Nagra-rugby lang tayo kung wala tayong mga teacher. Di ba? Kung wala tayong mga doktor, may sakit na tayo lahat. Di ba? Mamamatay tayo kasi hindi natin alam kung paano tayo magiging safe, magiging ligtas. Diba? Kung wala tayong mga driver, hindi tayo makapasok. Diba? Ano pa ba? Kung walang mga nagwawali sa labas, ang dumi. Oo, isipin nyo yun. Kasi, maliit man yung ginagawa nila, makikita natin yung epekto yung ginagawa nila. Kung walang nagawalis dyan sa labas, ang kalat ng lugar. At higit sa lahat, kung walang mga aktivista, wala tayong sa kanilalagyan natin ngayon. Baka hanggang ngayon, nasa martial law pa rin tayo. Kasi walang mga lumaban para sa kalayaan natin. And eto, pinaglalaban din to ng mga manggagawa natin. Kaya, dapat tulungan din natin sila. Kasi, yun nga, sa hinaharap, magiging kaisa rin nila tayo. At ayaw nating maranasan yung mga pangit na naranasan noon. Ayan. So, ayun, sa tingin ko naman na pag-usapan natin siya ng maayos and sobrang makabuluhan din talaga yung mga nabigay nating mga insight, mga kaisipan, mga kaalaman na binahagi natin sa forum na ito. At dahil doon, I think marami naman tayong natutuhan. Diba? Kasi hindi na naman ito para mag-usap lang tayo ng kung ano-ano. Ano to para malaki yung may ambag natin kung may papaalam natin sa ibang tao kung ano yung kalagayan ng mga magagawa natin ngayon. Kaya ayun, maraming salamat.